Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-offer nitong si Vega sa mga prisoners sa may Ingrasya na sumama sa kanila sa mangyayaring gera. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagsalita itong si Rainer. Sabi niya, tulungan lang daw siya nitong si Vega. Kung hihingin daw nito ang full loyalty niya, ibibigay niya daw ito dito. Nung sinabi ito ni Rainer, ay biglang kinapitan ni Vega yung metal na kulungan. At kahit na ito pa ay reinforced pa ng Magisteel, madali itong na-bend nitong si Vega. Nung nakita ito ni Rainer, napansin niya na agad ang difference in strength nilang dalawa. Tapos lalo pa nagulat itong si Rainer dito nang makita niya ang mga dead bodies ng mga magical inquisitors na madaling na-dispatcha nitong si Arios. Nag-aalala kasi itong si Rainer nung una na baka may mga dumating na guards na pumigil sa kanila. Pero it turned out na kahit pala may dumating na mga guards, unstoppable itong sila Vega. Dito niya nakita na bigatin pala itong mga nagre-recruit sa kanya kasi maging si Rainer walang palag sa isang magical inquisitor lamang. Pero napakaraming magical inquisitors ang mag-isang pinabagsak nitong si Arios in almost an instant. Naisip nitong si Rainer dito na talagang monster itong grupo ng mga ito. Kaya na-relieved siya na itong mga ito ang dumating para siya i-rescue. Kaya lahat ng mga prisoners dito ay naging kasama nitong sila Vega. Sabi ni Vega sa mga ito ay from now on ay under na daw sila ng kanyang command. Magwawala daw silang lahat sa may capital ng Ingrasya. Sumagot naman itong si Rainer dito na wala daw problema. Meron din daw siyang grudge laban sa may country na ito. Kaya hindi daw siya mag-hold back sa magiging gera. Then after that, sinabihan nitong si Vega itong si Mai Furuki na kumuha daw ng mga warriors sa may grupo ni Jahil na i-incarnate sa mga prisoners na ito. Basically, bibigyan pa sila nitong si Vega ng extra enhancement para lalong tumaas ang kanilang mga powers. Ginamit ni Mai ang kanyang instantaneous movement at instantly rin siya na nakabalik dito. Nainis naman itong si Jahil dahil sa may order na ito pero hindi rin siya nagreklamo kasi itong order na ito supported nitong si Feldway. Kaya ngayon ini-perform nila dito ang incarnation. May mga prisoners na may hina ang ego kaya na-take over sila ng mga nag-incarnate sa kanila. Pero karamihan naman sa mga ito successfully na nai-adapt ang kanilang panibagong powers. Tuwang-tuwa itong si Rainer kasi isa siya sa mga naging successful. Sabi niya sobrang thankful daw siya kay Vega-sama dahil binigyan sila nito ng opportunity para makapag-revenge nga daw sila. Then in addition, binigyan pa ni Vega itong si Rainer ng isang powerful weapon para daw makapagwala ito ng malala sa may surface. Ito ay galing sa may multiple weapons na nai-acquire nitong si Vega nung time na kinain niya nga itong si Oria. Ang performance daw nitong weapon na ito ay comparable sa mythical grade level. Ang current power level nitong si Rainer ay lumampas na ng 1 million and with addition ng weapon na ibinigay ni Vega sa kanya ay umabot na ng 2 million ang kanyang existence value. Nasa good mood ngayon itong si Vega dahil nakapag-acquire daw siya ng unexpected assets. Satisfied din naman dito itong si Feldway kasi ang daming naidagdag sa kanilang mga forces. Itong mga ito ay yung mga prisoners na merong existence value na around 200 to 500,000. Equivalent sila sa mga special A rank or even higher. Ngayon, bumalik na tayo sa may Heaven's Tower. Nakaramdam itong location na ito ng malakas na lindol. Then may na-sense na danger itong si Ultima dito. Napasabi siya na parang ito daw yung presence na nagwala dito dati. Nung narinig nila Veyron at Sonda itong sinabi ni Ultima naging tensed silang dalawa. Sabi ni Veyron titingnan niya daw ang situation nitong sila Dagruel-sama. Then sabi naman ni Ultima sa kanya kailangan daw nilang ma-consider ang worst case scenario. Kaya pumunta rin daw itong si Sonda sa may location nitong sila Beretta at i-make sure daw nito na informed rin itong sila Shion-san sa mga nangyayari. Mabilis namang sumunod itong dalawang servants niya sa kanya at nag-take na agad sila ng actions. Itong Darmagay niya kasi ngayon ang naunang target ng mga kalaban at alam ni Ultima na kapag natalo sila Ruberius naman ang kasunod na target location dahil ito ang pinakamalapit sa kanila na nation. Walang nagdi-disobey kay Ultima sa mga subordinates niya kasi alam nito mga ito na napaka-unforgiving na lord nitong si Ultima sa mga hindi sumusunod sa kanya. Inutusan sila ni Ultima na personally na pumunta sa iba't ibang mga locations kasi alam ni Ultima na na-jam na ang magic sa kanilang area. And tama naman itong si Ultima dito. Hindi na ngayon gumagana ang kanilang magic communication pero prepared naman sila for this kind of situation. Binigyan sila ng order nitong si Rimuru na constantly na mag-update sa kanilang headquarters patungkol nga sa mga nangyayari sa kanilang mga assigned locations at sumunod
sinusunod lang itong si Ultima sa kanya. Kaya every 5 minutes ay nagre-report itong mga ito sa kanila. Kapag wala nag-report within 5 minutes, ay may consider na itong abnormal at may isip na ng headquarters na meron ng active na invasion. Napakagat si Ultima sa kanyang kuko at naisip niya dito na tama daw ang kanyang hinala sa kung sino nga yung invader dito. Iniisip ni Ultima ngayon kung pwede ba siya ditong tumakbo, pero na-realize niya na hindi yun pwedeng mangyari. Kailangan niyang harapin itong dumating na opponent. Pwede naman siyang tumakbo, pero yon ay sa worst case scenario. Kapag nakita niya lang na mamamatay nga siya sa may mangyayaring laban, kapag hindi niya talaga kayang tapatan itong opponent na naitapat nga sa kanya. Kasi binigyan din naman sila ng free will nitong si Rimuru na sila nang bahala sa kanilang mga magiging actions. Naisip nitong si Ultima dito na may tiwala daw itong si Lord Rimuru kay Dagrawell kasi si Lord Rimuru daw ay isang good-natured person, pero may duda daw siya dito. But still, kahit may duda si Ultima ay ini-disregard niya na yon kasi itong si Rimuru na nga mismo ang nagbigay ng order sa kanya. Sa laki ng tiwala nitong si Ultima sa Lord niya, nagtiwala na rin siya kay Dagrawell. Pero unfortunately, mukhang mali itong si Rimuru dito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.